Okay, so let us run the race. Okay ba yung picture bilang mga kapatid? Medyo pumayat siya. Yun yung pagkatapos kong ma-opera ko. Biro lang. Pinapatawa ko lang kayo, masyado kayong seryosa. Blessed tayo mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos ngayon. Napakaganda ng pagkilos ng Panginoon. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Okay, scripture natin sa Elena. Alright, sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Praise God. Hilingin ko si Brother Chris na pag-pray ang Word of God, preaching. Praise the Lord. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po Diyos. Salamat po Diyos sa iyong presensya. Patuloy ka Diyos na kumikilot sa Diyos sa kalagitnaan. Oh, hallelujah, hallelujah. Ang pastor ngayon na mag-deliver Diyos sa iyong mga salita. Lord God, tulungan mo kami Panginoon na aming maintindihan Diyos sa iyong mga salita. Buksan mo Diyos ang mga pusong isipan Panginoon. Hallelujah. Tanggalin mo Diyos ang mga espiritu na hindi kaya sa iyong harapan. Yes, God. Cover us Lord with your presence and with your presence. In Jesus' name. In Jesus' name, amen, and amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung yan yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, takbo lang. Running. Pag ilinawin mo lang, ang bagong takbuhan, yung utang niyo. Mamaya, misinterpret eh. Tama. Amen. Alright, so you may be seated back. Let us run the race. Ito po ay encouragement ng writer ng Hebrews na maraming nagkasabi ay si Apostol Pablo lang. Ayan. So, dito sinabi niya, let us run with endurance. Tayo ay tumakbo ng may katatagan, may tibay, mga kapatid, may pagtatagat. So, mali pa yung word ko yata. Pagtsatsaga. Ayan. Kailangan tumakbo tayo, mga kapatid. Now, this is a metaphor. No? Yan po ay isang uri, mga kapatid, ng pagsasalarawan ng banal na kasulatan. Maraming beses na ginagamit yan ang Panginoong Jesucristo, mga apostoles. No? Anong sabi ni San Pablo? Kagaya ng isang sundalo. So, hindi naman taga tayo sundalo. Literally, we are not soldiers. Pero kagaya ng isang sundalo. Ano pa sabi niya? Kagaya ng isang farmer. Ayan. So, laging iniyahan ko, para ano? Para mas madali nating maunawaan yung sinasabi ng banal na kasulatan. At sino ba sa atin dito ang ginakita ng takbuhan? Di ba? Ayun na nga, number 1, yung mga tumatakbo sa utang. Ano pa, number 2, yung mga tumatakbo kapag kami mga away sa kanto. Nakasubok naman kayo ng ganyan, di ba? Ang ganda ng lakad mo. Biglang may nagrarambulan na pala, mga kapatid. Kaya anong sabi mo? Taray! Guryo! Taray! Sa mga Ilocano yan. Kaya sabi nung taray, takbo! Takbo! Siguryo, tao yan. Okay. Ewan ko kung bakit naging famous siyang siguryo eh. Halos lahat ng kwento, pag may kaibigan ako, tuwing naging kwento, siguryo talaga ang bida. Kung sa Tagalog, si Pedro, di ba? Laging bida. Alright, so number 1 na mapapasin natin dito sa ating talata, mga kapatid. We are not alone. Sabi mo, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo, you're not alone. Yes. Amen. Napansin nyo ba, no? Esther, pag may problema, pag may mga issues sa buhay, kapag minsan nababurden ka, you feel alone. Yan ang number 1 tool ng kaaway. Hoy, nag-iisa ka na lang.
Nobody cares about you. Walang nagpipray sa'yo. Ikaw na lang mag-isa. Tinakwil ka na nila. Hindi ka na mahal. Kaya ikaw naman, emo ka rin ang emo. Di ba? Mamaya, nag-post ka na. Lonely. I miss lonely. Tinuloy ko pa, I have nobody. I'm on my own. Diba yun ang nung awit mga kapatid, meron biglang papalseto sa'yo. Diba? Ayan. Pero ang sabi ng Bible, we are surrounded by a great cloud of witnesses. Oh, praise God. It feels good that we are not alone. Yes. Everybody say amen. Amen. Pero sa totohanan, may mga time, you need to be alone. Yes. Diba? Kailangan magmuni-muni ka rin. Ayaw mo nung ingay ng ibang tao. Yung kailangan na pag medyo nag-iedad ka na pala, nag-iedad ka na. Ayaw mo na yung lumalabas-labas. Nai-stress ka na pag maraming tao. Diba? Ganyan ang buhay, mga kapatid eh. You need time to contemplate. Everybody say amen. But in the journey of life, you are never alone. Because the fact is, Jesus said, "Lo, I am with you always, even unto the end of the age." Amen. Hanggang sa katapus-tapusan, sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Hindi ka nag-iisa. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alright. So, ano sabi ng Bible sa atin? We are not alone. Sino itong mga witnesses na ito na sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? We are surrounded by a great cloud of witnesses. Alam nyo, napakasimple lang. Bumalik ka lang ng konti. Umatras ka lang. Kaya nga, lagi ko sa inyo ini-emphasize, when you read the scriptures, look at the context. Ano ba ang sinasabi ito? Huwag mo sabihin na, chapter 12, ibang story ito. Hindi. Dahil ang tinutukoy niya na witnesses, nasa chapter 11, the hall of faith. Sino ito? Sila Abel, sila Enoch, sila Abraham, mga kapatid, sila Sarah, si Rahab, lahat itong mga taong ito, and all those unnamed people, yet because of their faith in God, because they saw that God is faithful. Everyone say amen. Woo, hallelujah. Hindi ba magandang malaman, mga kapatid, na ang nauna sa atin, subok na nila ang Panginoon, mga kapatid. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Bigyan ka na example. Now, kayo mga single, diba? Minsan pa-advise pa eh. Alam mo sis, dahil problema mo sa asawa sis, simple lang ang solusyon yan. Wala yan. Bago ka magpapasta, asawa ka ba? Wala na. Diba? Yung mag-a-advise sa'yo, walang asawa, Walang karanasan. wala siyang karanasan. Hello? Hindi ba? Halimbawa na lang, sa YouTube, uso to ngayon. Ang dami nito ngayon sa YouTube. Mga financial advisors. Quote and unquote. Papakita sa'yo mga milyones sa mga pera nila sa bangko. But in reality, wala palang mga pera itong mga ito. Bakit? Sinong pagkakakitaan niya? Ikaw pala! Hindi ba totoo yan? Bigyan ka example. Ito example mismo dito sa Life Joy Church nangyari. Nasa Go Street pa ang church. May pumunta from the Philippines na contact nila, mga kapatid. May negosyo raw, question, ganun-ganon. At kinausap din ako, Pastor, ito pong ang proceeds dito, Pastor, ay pantatayo natin ng church sa Pilipinas. Pero ako kasi minsan nagiging wise ka na rin. Hello? Ulitin ko, minsan nagiging wise ka na rin. Bakit? Because of experiences. Experiences in life. Kaya sabi ko sa kanya, kung kayo gusto niyo mag-business, go. Pero hindi ako sasama dyan. Okay? At ikalawa, huwag ninyong idadamay ang church. Ayokong marinig na kayo ay nag-aaway-away na dahil sa pera at nag-aaway-away na kayo, wala nang payout at idadamay niyo ang church. Hindi na ako magsisimba. At saka ikatlo, gawin niyo yan kung meron kayong mga meeting sa labas ng church. Okay? Huwag idadamay ang church. At eventually, mga kapatid, walang church na naitayo. Hello? Kasi nga, alam niyo kung bakit?
Ang produkto kasi ikaw. Kasi kung kanino manggagaling ang pera? Sa iyo. Kaya nga, isang warning ko, kung kayo ay nanonood sa YouTube, etc., yung mga nag-advise, siguraduhin nyo na walang binibenta yan. Kadalasan may binibenta, di ba? Ano yun? Mag-join kayo rito para turuan ko kayo. One-on-one. O, ikaw naman, maglalabas ka, 10K, 20K. Tapos walang katapusan yung aral mo. Di ba? 10 years na, hindi ka pa gumagraduate. At wala ka na rin pera. Hindi ko sinasabing lahat, ha? Pero mag-iingat tayo. Sabihin niyo, mag-iingat. Pero ang mga taong ito, the great cloud of witnesses, they have proven God. Look at Abel. Hebrews chapter 11. Aatras tayo ng konti para makita natin. Who are this cloud of witnesses? Ilan lang ito, ha? Hindi lahat. Abel offered a more excellent sacrifice. Dahil sa pananampalataya, si Abel, ang inoffer niya sa Diyos, the best, mga kapatid ko. Hindi niya tinipid ang Panginoon. He gave the best. Anong lesson sa atin dyan? Ganon din tayo. When we offer to God, let's offer a more excellent sacrifice to Him. Because He is an excellent God. Woo! Ano ba? Enoch did not see death. Basahin niyo sa Genesis, sabi ng Bible, and Enoch walked with God. And he was taken away. Wow! Imagine mo, pag lumalakad ka parang kasama ang Diyos, hindi ka mamamatay. Kasi si Enoch hindi namatay. Meron daw isang bata, galing sa Sunday school. Sabi niya, at sabi ng nanay, Nak, ano na pag-aralan mo ngayon? Alam mo, Nak? Ay, alam mo, Nay? Nalito yung anak, ma. Alam mo, Nay, sabi niya. Sabi ng Sunday school teacher namin, si Enoch, BFF niya si Lord. At naglalakad siya nagkikwentuhan. Ang problema, sa haba ng kwentuhan nila, Sister Shine, nakarating na sila sa bahay ni Lord. Kaya sabi ni Lord, huwag ka nang umuwi. Enoch, dito ka na tuloy. Hello? You see, walking with God, ano naman lesson sa atin dyan? Kapag tayo ay lumalakad na kasama ang Panginoon, mga kapatid, we have security. We have assurance that we are the child of God. Amen. I'm a child of God. Yes, I am. Dapat i-confess natin lagi yan. I have been set free. Hindi na ako tagalabas. Hindi na ako itsapuera. Parte na ako ng pamilya ng Diyos. I am a child of God. Sino ba si Noah? Noah, through the grace of God, pinili siya ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoon, gumawa ka ng arka, Noah obeyed. Meron ba sa inyo, pag inutusan kayo ngayon, gumawa ka ng bangka? Yan totoo, di ba? Mag-i-question ka, Lord, bakit ko gagawang bangka? Di ba? Mag-i-question tayo. Pero si Noah, mga kapatid, hindi niya, tapos sa bundok niya pa tinayo yung bangka. Ginawa yung bangka. Kaya yung mga tao, di nagtatawanan siya. It's just by the grace of God. Sabi mo nga, trust and obey. Trust and obey. At anong mangyayari? God will bless us. Okay, lastly, sa ating example, si Abraham. Si Abraham naglakbay, sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Sabi niya, Lord, saan ako pupunta? Basta sumunod ka. I will take you to a city whose builder and maker is God. Mahirap hanapin yun. Can you say amen? Amen. Ang ibig sabihin, sometimes you need to take the step of faith. Everybody say amen. Amen. Parang walang direksyon, parang wala kang patutunguhan. Pero pagkasama mo ang Diyos, amen, may tagumpay, mga kapatid. Woo! Praise the Lord. Alright. Ano ba? Their stories shout encouragement. Ayan. Pag binabasa niyo ba ang buhay ni Abraham, na-encourage kayo? Amen. Pag binabasa niyo ba ang buhay ni David, na-encourage kayo? Amen. Why?
Because our God is a promise keeper. Naniniwala ba kayo na ang Diyos pag nangako, tinutupad niya? Yeah, it's proven mga kapatid. Through what? Tingnan nyo, God kept His promises to us in the fire, in the blood, in exile, even in death. Itong mga taong ito, iningatan ng Diyos, mga kapatid ko. Pinrotektahan ng Panginoon. Although yung iba sa kanila, namatay. Talaga namang lahat tayo mamamatay. Pero hindi ba magandang mamatay na alam mong na kay Kristo? Everybody say amen. Hindi ba? For me to live is Christ, and to die is gain. Ganun yan sa ating mga mahal sa buhay. Kung yung mahal mo sa buhay ay naglingkod sa Panginoon, yes, we will miss them. But you know, one day magkikita kayo mga kapatid. Everybody say amen. And finally, ito sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Yung iba pa, advice. Ganto, ganun mo. May problema ba kayo? Isama mo? Ha? Ganto, ganun mo, sis. Maghanap ka na ng afam. Yan, ang klaseng advice yan. Hello? Okay lang na konti mag-asama mo. Afam kagad ang kasagutan mo. Ayun, ha? Ngayon, pag tinanong mo, yung nag-advise, paano? Hindi lang single, dami rin afam. Diba? Wala sa ayos ang buhay. Pero ito, tingnan nyo. These witnesses who are surrounding us in your journey as you run the race of life, they have completed the journey. Everybody say amen. Nakapagtapos sila. Pwede mo sa katapos mo, nakapagtapos ka na ba? Hello? Hindi ba? Lahat tayo, kung aamin kayo, may mga pangarap tayo na hindi natupad. Hindi natapos. Oh, nakailang plano ka na? Tayo ko talaga yung bahay ko. Diba? Praise the Lord. Diba? Yung iba sa inyo, poste pa lang hanggang ngayon. Nakarating ako sa bahay nila, Brother Chris, pwede na, di ba? Titirahan pa. Kaya lang, may mga college pa to. Kaya, konting ano pa. Sabi nila, konting kembot pa. Can you say amen? Tatapos din yan. Sabi mo sa tabi mo, tatapos din yan. Gayahin mo itong mga witnesses na ito. Tatapusin mo ang sinimulan mo. Can you say, praise the Lord? Because God can finish what He started in your life. Tatapusin ng Diyos ang kanyang ginawa sa iyong buhay. Kagaya ni Pablo, itong mga tao ito, sinabi nila, I have kept the faith. Yung pananampalataya ko, pinanghawakan ko parang ito mga kapatid. Yung pananampalataya. Maraming pagsubok, may mga temptation. Akin na yan! Kukunin ko yung pananampalataya mo! Isuko mo na yan! Iniwang ka na ng Diyos! Walang kwenta yung pinaglilingkuran mo! But no, I know whom I have believed in! What He started, He will finish. Whew. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Alright. Ito na. Iba sa inyo, alam ko na iniisip mo mga ito. Start to break free. Ang mga excited pa rin ito. Pag Christian ka, ang song na naisip mo dapat, freedom. No more shackles, no more pain. Okay, ma-change pala. Whatever. Kaya minsan, mali-mali mga lyrics ko eh. Diba? Pero sa totoo lang, maging honest ako sa inyo. Nung sinulat ko to, ang nasa isip ko, I want to break free. Hindi mo maiwasan
ng young people ka, di ba? Sikat na sikat sa Pilipinas yung song na yan. Oh, ayun na mag-pretend tayo na kunwari, napaka-spiritual. Pero ngayon, ang awit na natin, hindi na I want to break free, hindi na freedom. Oh, palapakan na natin. Ano ang advice natin ng writer? Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Merong babala sa atin, mga kapatid. May warning sa ating mga buhay. Na ano? Iwaksi mo na. Tanggalin mo na yung mga pabigat. Ha? Yung cellphone mo. Ayan, tatakbo ka, yung cellphone mo, dagdag sa bigat pa yan. Di ba? O, kaya iwan mo na yan. Ha? Ano ba yan? iPhone? Ano na ba ngayon? 17? Oh, Pro Max? Iwan mo na yan. Ito. Ha? Ito, pabigat to. Ha? Ito. Tatakbo ka. Ha? Saka nakakita na tumatakbo sa marathon na naka-suit. Hello? Di ba? Oh, hadlang pa yan eh. Ito, hadlang pa ito. Tumatakbo ka yung hangin eh. Oh, ayan, kasi mainit na eh. Ay, yung microphone ko na. Nawala yung connection ng microphone. Bumalik na. Mga kapatid. Kaya talaga, we want to break free. Grabe yung intensity, no? Grabe, mga kapatid. Kung nakikita ko yung picture niya, kailangan natin yun. Kasi dapat tumatakbo ka sana. Dapat nakalayo ka na sana sa journey mo sa Panginoon, sa discipleship mo, nakalayo ka na sana. Hindi. Nagpatali ka sa kung ano-anong mga bagay, mga kapatid. Hello? Amen. Yan mga katabi mo, nakatali yan. Huwag mo pagbintangan. Pagbintangan talaga. Nag-accuse ka agad eh. Hindi mo yung tali na yan. Mag-iingat ka, minsan nga nag-accuse, yung nakatali. Gusto yung kwento? May pamilya, mga kapatid, may alaga silang aso. Si Bantay. Diba, isang gabi natutulog sila. Tahol ng tahol si Bantay. Inis na yung tatay. Tumayo siya. Kumuha yung tsinelas. Kasi tatay yung si Bantay. Pagtingin niya, mga kapatid, naku, umuusok na yung bahay nila. May sunog pala. Tala, kinuha niya lahat. Halika kayo, labas tayo. Dali! Sa awa ng Diyos naligtas. Nung pinilang na lahat, andyan lahat, si Bunso, si Panganay, si Gitna, mga kapatid. Na-realize na wala si Bantay. Nakakadena kasi, mga kapatid. Kaya sasabi ni San Pablo, mag-ingat kayo. Na mamaya, ikaw kahul ka ng kahul, ikaw pala nakahul ng kahul, nakatali ka pa pala. Hello? Huwag mo tingnan yung tabi mo. Yung sarili mo ang tingnan mo. Can you say amen? Anong sabi ni Pedro? Save yourselves from this untoward generation. Woo! Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Ayan, the call to lay aside weights and sin. Discarding external burdens. Alam niyo, mga kapatid, may mga bagay na maganda. Hello? Pero, maaaring nagiging pabigat sa iyong Christian life. Maganda ba may negosyo? No. Wala ka. Nag-iba-iba na. Pero pag nasa Hong Kong kayo, bawal yun. Yes. Diba? Nagkahulihan. Yan nabasa? Yes. Lang. 20 na domestic helpers. Because they breach their contract. Kasi nga, you cannot
Hindi pwede nag-work ka dyan sa Chimchachoy, benta ka ng camera. What about camera? Diba? So may mga bagay pala na maganda. Maganda sana may extra income ka. Hello? Pero ano? Ayun, nagiging weight siya. Nagiging pabigat siya. Can you say amen? Nagiging distraction. Sabihin mo na distraction. Diba? Dapat sana, doon ka nakatingin sa finish na yun. Ha? Para kang si Shakari something ng Amerika. O, hindi Shakira, iba yun, singer yun. Shakari something. Bertano. Oh, grabe siya. Galing, oh. Oh, nakatid, ang tindi. Ha? Marurot ng gano'n, iniwan. Dati ang favorite, mga Jamaicans. Pero nung dumating itong si sorry for mispronouncing, Shakira. Tapos si Thompson. Puro blacks itong mga ito, mga kapatid. Pero sa USA. Grabe kung tumakbo. Talagang, shhh! Pero bang nakita mo, nanonood ba kayo ng ako, may hindi ako manonood ng mga ganyan, mga boxing, mga takbuhan. Nanonood ako, mga kapatid. Naku, ibang klase na ngayon, no? Parang nakabikini na sila ngayon. Yes. Hindi na to talaga. Yes. Oo. Tapos yung mga suotin ng damit, yung mga maninipis, ano tawag mo? Medyo elastic siya, di ba? Ang reason pala dyan, ni-research ko ng konti, mga kapatid, para yung wind drag. Tawag doon wind drag. Yung hangin, sa atin, parang ang hangin, wala, di ba? Pero pag tumatakbo ka, mapapasin niya sa sasakyan. The more bumibilis yung sasakyan mo, mamaya-maya, pag hindi maganda paggagawa ng sasakyan mo, umuuga na yung sasakyan mo. Because of the wind drag. Yan. Kaya ang ginagawa, halos sabi ko, baka dating araw, wala nang saplot yung mga tatakbo. Oh, pero tumatawa kayo. Alam niyo ba, originally, the first marathon, the first long distance run, naked talaga sila. Sa Greece ito nangyari natin. Hindi ito Olympics before the Olympics sa ancient times. Wala talagang saplot. Natawa ko kahapon kay Esther Delia. Sabi niya, maganda yan. Tawa na tuloy yung mga kapatid. Bakit? Ang motive, mga kapatid, ay walang extra accessories at weight sa katawan mo. Ito, may susi ako. Dagdag pa sa bigat ito. Hindi ba, sino doon naman umuwi kayo sa Pilipinas? Oh. Yung iba, payabang-yabang. Kukunin ko yung walang bagahe. Para tipid-tipid pag may katitipid, magkano binayaran mo? O, hindi ba mas mahal? Yes. Alam na nga, na 7 kilos lang, pabili-bili pa ng cream, pabili-bili pa ng... Hindi, may mga nakasabay ako eh. Kuya, pwede na. Sorry talaga. Sa panahon ngayon, ayaw ko na tumanggap, baka mamaya, droga o ano. Yes. Ha? Next time, huwag ka madala ko masyadong marami. Yes. Diba? Iwan mo na, kainin natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano nakikita yung mga kapatid? Ano ba? Overcommitment. Nakakita ko sa ilan sa inyo yan, mga kapatid. Ha? Alam niyo ako, minsan hindi lang umimik. Nang nagka-business, nalilate na sa gawain. Ha? Dati, pauna-una, sa gawain, nandito talaga, nagka-business lang. Bato-bato sa langit, buti mo. Ayun na, overcommitment na. Hindi lang dito yan sa Life Joy. Sa ibang mga churches, sabi ng isang pastor, alam mo, pastor, may kapatid, pinag-pray ko. Sabi niya, pastor, pag-pray mo ako na makuha ko itong kontrata nito. Pag nakuha ko ito, glory to God. Nung nakuha, mga kapatid, linggo. Sabi ng pastor, Brad, nasaan kayo ng pamilya mo? Ito kami sa Boracay, pastor! Praise the Lord! Linggo na sa Boracay.
Ay, may church tayo doon. Pero hindi talaga. Ito, paalala ko sa inyo, pag kayo umuwi sa Pilipinas, magsimba kayo. Piling turista. Uy, magsimba ka ng tatay. Sorry, basta kasi nag-morning ka. Ano pa? Legitimate worries. Yung mga alalahanin natin sa buhay. Dami niyan, di ba? Umaman ka na. Nagpala ka. Hindi naman masama yun. Sabihin sa akin, hindi masama. Yes, kung i-bless ka ng Panginoon, why not? Ang problema, yung iba, pag binibless ng Panginoon, aba, nagiging sakim na. Oh, I'm listening. May audiobook kasi sa YouTube eh. Nakita ko, ganda. The Psychology of Money. Sabi niya, one of the traps of money is this. You change. Kapag medyo gumaangat-angat na ang buhay, hindi na makalakad. Kailangan laging naka-brum-brum. Brum-brum, brum-brum. Nung una, ganito muna, brum-brum, brum-brum. Aba, medyo yumaman, brum-brum, brum-brum. Brad, ba't di ka nakasimba? Hindi, nasira kasi yung sasakyan ko. Dati nakakalakad ka naman. Kotse ka lang, di ka naman ka. Kaya minsan, dapat yung mga pastor, pag-pray yan eh. Ano, bawiin mo na yung kotse niya, yung bahay niya, lahat. Maging faithful ulit. Can you say amen? Anong gusto nyo? Mawala yung kaluluwa nyo? O magpatuloy kayo, makarating kayo sa langit, mga kapatid? O, di ba? Hindi masama yun. Binless ka ng Panginoon. O, praise the Lord, di ba? O, yung maging milyonarya ka, anong gawin mo? Bilhan mo yung church ng sasakyan. Pastor, itong sasakyan na to para sa church. Huwag mo ilagay sa pangalan mo, ilipat mo sa church. Yung iba, padunay-dunay. Pangalan pa rin sa kanila. Tapos kinuha ka ni Lord, bawiin. Di totoo ito. Okay? Ito, marami nangyaring ganyan. Tuwang-tuwa na yung pastor. Ang problema, ang faithful, yung magulang, yung mga anak, hindi. Ayun na, binawi na. Kaya nga sa club, medyo sakim pa yung mga anak. Hindi man lang pinakuha yung yero, yung atip, mga kapatid. Lahat talaga. Walang makakapasok dyan. Pag pumasok ka dyan, patay kayo! Nakikita nyo si Lord ang maaga. Ano ba? Habits. Yung mga habits. Pagkagising sa umaga, Facebook ka agad. Instead na mag-devotion, instead na ang Panginoon ang unahin, puro Facebook. Kaya buong araw, masama ang loob mo. Mukha mo nakabusangot. Eh bakit? May nakita ka kasing post, pinatamaan ka, feeling mo. Hindi mo sa katabi mo, feeling mo lang yan. VIP, siya lagi pinatatamaan. Hindi naman ikaw lagi. Yan yung iba din. Pagkakala natin ang Panginoon. Praise the Lord. Nalimutan ko balitan yung battery bago ako mag-preach. Alright, so next. Ayan mo na yan. Yan yung nakaka-drain ng spiritual life. Everybody say praise the Lord. Sakto, di ba? Sakto. Na-drain siya. Kita niyo, lesson sa atin. Gusto niyo ba na pupunta ka sa iglesia ng Panginoon? Drain ka. Tapos nandito ka na nga, iba-iba yung ginagawa mo. Siya na makinig ka ng Word of God para ma-recharge ka sana ng Holy Ghost, mga kapatid. Hindi! Amen! Pag-away ka na, pag-chismisan ka, kung ano. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Si Serpis, nag-chit-chit mo. Kala mo naman, CEO. Ano ba yung importanteng message niya? Galing
Galing ba yan kay Duterte o kay BBM? Alam niyo ba, may nakita ko mga kapatid, mga kapatiran. Mga mayayaman, may kaya. Pero pag sa church, disiplinado. Praise the Lord. Praise the Lord! Next naman. Balik mo. Sorry. Ano pa, mga kapatid? Ayan, overcoming internal sin. Kasalanan. Sabi mo nga, kasalanan. Ano yan? Pride, unforgiveness. Lust, kita ng laman. May asawa ka na, huwag ka nang ano sa iba pa. Extra. Ha? Yung profile mo, lagay mo married. Complicated ka dyan. Hindi, makinig kayo mga kapatid. Lagay mo yan. You are putting yourself in danger. You're opening your life to sin. Pumasok. Married pa. Live a pure life for the Lord. Kung may asawa kayo, maging matapat kayo sa asawa niyo. Hindi rin excuse, Pastor, hindi siya tapat. Then be faithful. Porque yung iba, mali ang ginagawa, gagawa ka rin ng mali. Another wrong cannot right it. Yes. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Hindi maitatama ng isang mali, yung mali mo nang ginawa. Ano mangyayari? Di puro ka na mali. Puro mali sinagot, expect excellent. Hello? Everybody say praise the Lord. If you're married, love your husband. Kung husband ka naman, love your wife. Can we say praise the Lord? Praise the Lord! Huwag natin hayaan, pasukin tayo mga kapatid. Ano pa? Envy. Sabi mo nga, envy. Unbelief. Yan. It trips us. Pagadapain ka niyan. It will slow you down. And if we are not careful, it will stop us from our journey. Marami na akong nakitang ganyan, mga kapatid. Ganda ng simula. Maka-bless. Ayan na. Somewhere, somehow, na-entangled. Ayan, sabi ng Bible, lay aside every weight and sin. Yung una, weights. Yun yung mga bagay na tila maganda. Pero ito na, pabigat sa buhay mo. Pabigat sa journey mo with Christ. May isang kapatiran sa Amerika, mga kapatid, may kaya sila. May yate, ang ganda ng bahay. Pero alam mo, dumating yung time. Kumbaga sa mundo, sasabihin, bad luck. Pero hindi. Later on, na-realize sila mag-asawa. Lumapit sila sa kanilang pastor. Nung una, umiiyak. Pastor, bakit ito nangyari? Faithful naman kami. Parang minalas kami. Sabi ng pastor, no. You pray. Maybe God is leading you in another direction. At alam niyo, later on, lumapit sila sa kanilang pastor. Sabi niya, Pastor, I think God is leading us to become missionaries. Kita niyo yun? At naging missionary sila, mga kapatid. Ha? Yung pala, yung mga pabigat sa kanilang journey, nagagamitin sila ng Panginoon para ang kanilang life may true purpose, mga kapatid. Ang purpose, hindi lang para magkapera. Hindi lang pala. Kung hindi ang tawag pala ng Diyos sa kanila, you will become missionaries. I will use you greatly to bring people to the Lord, to become fishers of men. Can you say praise the Lord? Praise the Lord! Ayan. Kaya dapat, kailangan natin ng cleansing. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
Kaya may mga time, we will come to God. We will kneel down. Lord, forgive me. Lord, cleanse me, Panginoon. Tanggalin mo itong mga pabigat na ito, Panginoon. Tanggalin mo itong mga tumakali sa amin, Panginoon. Help us, Lord, to gain freedom in Jesus Christ. Grabe itong pangalawa, no? Grabe yung kadena sa kanya. Sige nga, kayo, makatakbo ba kayo kung ganyan kayo? Pastor, layo mo nang narating ko. Malayo marating mo kung saan. Nasa treadmill ka lang. Ano yung dati, nag-treadmill lang mo eh. Ay, hindi pa treadmill, yung parang bike. Nabagkat sa bahay, nakatingin ka lang sa pader. Na-discourage ka talaga. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako sa YouTube. Nung parang kang nandun sa sa kagubatan, parang kang nagba-mountain bike. Feeling ko yung mountain bike ko. Hindi pa ako tayo. Feel mo rin. Pero ang tanong, may nararating ka ba? Wala. Yan. That's why sometimes you need to analyze your spiritual life. Baka nasa treadmill ka lang. Oh, layo na, malapit na. Nandiyan na yung kingdom of God. Hallelujah. Praise the Lord. You're just running in place. Paano yan? Nakatalikala ka pala. Kaya yun ang paalaala sa atin. Alright. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Oh, naka. Tinatan niyo yung mukha kaya, mga kapatid. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, endurance. Endurance. Tapigin mo, magpakatatag ka. Tapigin mo ulit, sabihin mo, magpakatibay ka. Sabihin mo, magpakalakas ka. Sabi, madalas sabihin ni Mr. G, huwag kang lulupoy-lupoy. Lukano yan, di ba? Lupoy. Ano sabihin? Huwag kang kung sa Bisaya ka, kurog. Kurog ka naman. Oh, luya-luya. Parang talagang luya na brigit. Let us run with endurance. Ay mga kapatiran. Konting problema. Hoy! Lumaki ka na! Masyado pa rin. Laging offended. Ako yung bata, hindi ka na lumago. Sorry for saying, para kang pigsa. Awitan kita, Ada, pigsa. Hindi Ilocano yan, Tagalog yun. Sa Ilocano, Ada, pigsa. Nagkaiba yun, mga kapatid. Pigsa means power. There is power, wonder-working power. Yun. Yung mga Tagalog, pumunta, nakarinig lang doon sa Sabi nung sa Baguio City, mga Tagalog, inaawit niya na pizza. Sometimes you have to grit. Kumapit ka. Ha? You have to force yourself. Can you say amen? Hindi madali ang buhay. Si Jesus mismo nagsabi, di ba? In this world, you will have tribulations. Hindi niya sinabing pagsubok, tribulation. Mas mabigat yung word na ginamit niya. Lalo na kapag Christian ka. Di ba? Oh, love your enemies. Yung pa lang, hirap na gawin. Di ba? Sabi ng kaibigan ko, love your enemies. Pagdito ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Yung sa akin, nasa garapon. Hindi ka pa rin nabago. Hello? Hindi ba, narinig na natin yan? Run with endurance. Kaya dapat magpakalakas tayo. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand. Sabi, nakatayo ka pa rin. Ha? Eto, alam nyo, may research mga kapatid. No?
Sabi nila, may mga scientists, ang ginawa nila, they made an environment. No, environment, covered siya mga kapatid. Na yung mga puno doon, hindi makakaranas ng bagyo, hindi makakaranas ng mga unos mga kapatid sa buhay. Alam niyo nangyari? Namatay lahat ng halaman. Hindi pala maganda ang conducive environment. Kaya kung may mga anak kayo, huwag niyong balutin ng bubble wrap. Iba naman mga nanay, ayaw masaktan mo. Oh, bakit nadapak yung anak ko? Binabayaan mo, no?